Nelson anak, magsaboy ka na ng asin sa labas at pagkatapos ay magsarado ka na ng pinto at bintana. Malapit na ako matapos maghain dito ng hapunan natin. Sige po tay, gagawin ko na po. Hala, malapit na po palang magdilim. Agad na tumalima ang anak na binatilyo ni Manolo na si Nelson sa kanyang utos. Kinuha ni Nelson ang isang garapon ng asin sa kusina at saka ito lumabas. Habang pinatapos ni Manolo ang paghahain ng kanilang hapunan, ay nasa labas naman ng kanilang kubo si Nelson at nagsasaboy ng asin sa paligid ng kanilang bahay. Ang ganong gawain ay nakasanayan na hindi lang ni Manolo kundi maging ng maraming tao sa maliit na baryo ng San Ildefonso. Bago tuluyang kumagat ang dilim, ay nagsasaboy ng asin ang mga tao sa labas at paligid ng kani-kanilang mga bahay. Maraming taon na rin ang nakakalipas, simula ng isang aswang ang nagsimulang manalasa gabi-gabi sa baryo ni Manolo. Nung umpisa, inakala nila na tao ang pumapatay sa mga tao roon. Pero nang may nakakita na mismo sa aswang, ay doon na tumindi ang takot ng mga tao. Sa kasamaang palad, isa ang asawa ni Manolo na si Rosario na naging biktima ng aswang na yon. 10 taon pa lamang nun si Nelson at buntis pa si Rosario sa pangalawa nilang anak. Isang gabi, nagbanyo si Rosario habang mahimbing na natutulog sina Nelson at Manolo. Nakahiwalay ang banyo nila sa kanilang bahay, kaya kinailangan pa ni Rosario na lumabas. Nagising na lang si Manolo sa malakas na sigaw ni Rosario at nang lumabas siya ay doon niya nakita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang asawa at ang ipinagbubuntis nito. Wakwak ang tiyan ni Rosario at naliligo ito sa sarili nitong dugo. Hindi nagtagal ay pumasok na si Nelson sa kanilang kubo. Sa pagkakataon na yon ay tapos nang maghain si Manolo. Adobong kangkong at pritong galunggong ang ulam nila ng gabing yon. Sasandok na sana ng kanin si Nelson pero napahinto ito nang tumikim si Manolo. Magdasal na muna tayo anak bago kumain. Ay, oo nga po pala. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa pagkain na pagsasaluhan namin ng aking anak ngayong gabi. Sana po ay protektahan niyo kami ngayong gabi at sa mga susunod pang gabi mula sa mga kampon ng kadiliman, lalo na po sa aswang. Maraming salamat po sa inyong mga pagpapala. Ang lahat po ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Matapos ang maikling dasal, ay sakalang nagsimulang kumain ang mag-ama. Pareha silang nagkakamay at maganang kumain. Sa gitna ng kanilang pagkain ay biglang nagsalita si Nelson. Tay, hanggang kailan po tayo ganito? Anong ibig mong sabihin anak? Yung kinakailangan po na magsaboy po tayo ng asin bago po sumapit ang dilim. Hindi ko masasagot ang tanong mo na yan, Nelson. Hanggang buhay ang aswang na yon, ay ganito pa rin ang magiging buhay natin. Bakit po kasi wala pong maglakas ng loob na harapin yung aswang na yun, Tay? Mag-isa lang naman po siya, di ba? Nelson anak, huwag mong maliitin ang aswang na yon kahit mag-isa lang siya. Marami na ang sumubok na patayin siya, pero lahat ng sumubok ay kamatayan ang kinahantungan. Sa ngayon, wala na tayong ibang makakapitan kundi ang pananampalataya natin sa Diyos. Nakakalungkot lang po kasi na inalisan kami ng aswang na yun ng karapatan upang maging bata. Dati po, nakakapaglaro pa kami kahit gabi na eh. Ngayon, hindi na pwede. Tapos, hindi pa natin sigurado kung ligtas ba tayo kahit nasa loob tayo ng bahay. Gaya na lang po na nangyari kay nanay. Nelson, hindi ba ang sabi ko ay ayoko nang napag-uusapan ng tungkol sa nanay mo? Sige na, kumain ka na lang dyan. Sorry po, Tay. Napayuko si Nelson at nagpatuloy sa pagkain, habang si Manolo naman ay nangilid ang luha nang maalala
ang nangyari sa kanyang asawa. 6 na taon na ang nakakaraan nang mamatay ang asawa niya sa kamay ng aswang. Pero ang sugat sa puso niya ay sariwa pa rin hanggang ngayon. Hindi pa rin niya matanggap na sa ganoong kabrutal na matay ang kanyang asawa na si Rosario. May puot sa aswang na yon si Manolo, pero hindi niya hinahayaan na lamunin siya ng puot na yon. Alam niya na kung hahayaan niyang mamayani ang galit sa kanya, ay isa siya sa maglalakas ng loob na patayin ng aswang. Wala siyang laban sa ganoong nilalang at ayaw niyang mamatay at maiwan ng mag-isa si Nelson, lalo na't nangako siya sa libingan ng kanyang asawang si Rosario na gagawin niya ang lahat upang protektahan ang kanilang anak. Madaling sabihin para sa iba na umalis na lang sila sa San Ildefonso, ngunit karamihan sa mga tao ron ay isang kahig, isang tuka ang buhay, o hindi kaya naman ay walang ibang lugar na mapupuntahan. Kaya ang mga kagaya ni Manolo at Nelson na walang kakayahang umalis sa baryo nila ay ginagawa ang lahat upang manatili silang ligtas tuwing sasapit ang gabi. Nang sumunod na araw ay maagang nagising si Manolo. 4:00 pa lamang ng umaga ay nagluluto na siya ng almusal nila ni Nelson. Bakasyon sa paaralan, kaya hinahayaan lang niya na matulog ang kanyang anak. Bandang 5:00 ay tapos nang magluto ng almusal si Manolo. Gising na rin si Nelson, kaya sabay na silang kumain ng almusal. Tay, pwede po ba akong sumama sa inyo sa trabaho? Naiinip po kasi ako dito sa bahay. Pwede naman anak. Basta wag kang pasaway doon ha. Kilala mo naman si Don Hilario. Pumapayag siya na isama namin ang mga anak namin. Pero ayaw niya na nakakaabala sa trabaho. Kailan po ba ako naging pasaway? Gusto ko lang naman po kasi sa asyenda ni Don Hilario. Kasi ang daming bunga namang ganyan ron eh. Sige na. Bilisan na natin ang pagkain. At dapat bago mag-6 ay nandun na tayo. Si Manolo ay isa sa mga magsasakang nagtatrabaho sa asyenda ni Don Hilario. Nag-aararo siya ng palay o hindi naman kaya ay nagtatanim ng mga gulay. Nang mabili noon ni Don Hilario ang napakalawak na bakanting lupa sa San Ildefonso, ay ginawa nito yung asyenda. Para sa mga taong nakatira sa baryong yun, ay malaking tulong ang ginawang yun ni Don Hilario dahil marami sa kanila ang nabigyan ng trabaho at isa na roon si Manolo. Matapos mag-almusal ay nag-asikaso na si Manolo para magtungo na sa asyenda ni Don Hilario. Maya-maya pa ay magkasama na silang naglakad ni Nelson papunta sa kanyang trabaho. Mataas na ang sikat ng araw nang makarating sina Manolo sa malawak na asyenda ni Don Hilario. Agad siyang nagtungo sa palayan, dala ang kanyang karit habang ang iba'y abala naman sa kani-kanilang mga gawain. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo habang hinahawanan niya ang damo sa gilid ng pilapil. Samantala si Nelson ay abala sa paglalaro sa gilid ng palayan. Tumatakbo-takbo ito at nagpapaanod ng dahon sa kanal. Habang lumilipas ang oras, si Manolo ay unti-unti nang nakakaramdam ng pagod. Ngunit wala sa isip niya ang magpahinga dahil kapag nakita siya ni Don Hilario na nagpapahinga, ay paniguradong mapaparusahan siya nito o hindi naman kaya ay tatanggalin sa trabaho kagaya ng ibang trabahador na wala na sa asyenda. Napahinto ang lahat sa pagtatrabaho nang dumating si Don Hilario na sakay ng isang kabayo. Nang hilakbot si Manolo nang makita niya na may isang lalaki ang nakatali ng lubid ang mga kamay habang hila-hila ng kabayo. Baka sa mukha ng lalaki ang hirap at may mga latay ito ng latigo sa braso at sa binti. Bumaba si Don Hilario sa kabayo. Matangkad ito at may matipunong pangangatawan. Hawak nito ang isang latigo
na ilang beses nang nakita ni Manolo na ginamit ni Don Hilario para parusahan ang mga trabador na lumalabag sa batas nito sa loob ng hasyenda. Tumayo si Don Hilario sa gilid ng palayan at isa-isang tinignan ang mga magsasaka. Makinig kayong lahat sa akin. Ang lalaking nakikita nyo, dahilan ng aking kabayo, ay nagnakaw ng isang sako ng mangga sa aking imbakan ng mga prutas. Alam nyo na isa sa mga pinakaayaw ko ay ang mga magnanakaw. Tignan nyo ang mangyayari kapag sinubukan yung pagdakawan ako. Matutulad kayo sa lalaking ito. Natatakot na lumapit si Nelson kay Manolo. Yumakap ito sa bewang niya. Muling sumakay si Don Hilario sa kabayo at tinatakbo nito yun ng mabilis. Habang ang lalaking nakatali doon ay pilit na sumasabay sa pagtakbo ng kabayo kahit nangihina na. Sa kasamaang palad ay nadapa ang lalaki at tuluyan na itong kinaladkad ng kabayo papalayo. Tay, nakakaawa naman po yung lalaki. Hindi niyo po ba pipigilan si Don Hilario? Anak, walang kahit na sino dito ang may lakas ng loob na salungatin si Don Hilario. Dito sa loob ng asyenda, siya ang batas. Para po palang aswang si Don Hilario, Tay. Parehas po silang kinakatakutan at walang naglalakas na loob na labanan siya. Kaya nga anak, huwag kang pasaway. Sige na, bumalik ka na sa paglalaro mo at huwag kang lalayo ha. Huwag ka rin magpupunta sa manggahan at baka mapag-initan ka pa ni Don Hilario kapag nakita ka niya. Marahang tumango si Nelson at bumalik na ito sa paglalaro habang ang kanyang tatay na si Manolo naman ay itinuloy na ang kanyang pagtatrabaho. Ngunit kahit abala siya sa kanyang ginagawa ay hindi maalis-alis sa isip niya ang imahe ng lalaki na kinakaladkad ng kabayo ni Don Hilario. Para sa kanya ay hindi yun makatao pero wala naman siyang magagawa kundi ang manahimik na lamang at magkunwaring walang nakikitang karahasan upang hindi mawala ang trabahong bumubuhay sa kanilang mag-ama. Pagsapit ng 5:00 ng hapon ay huminto na sina Manolo sa pagtatrabaho. Sa dami ng ginawa nila sa maghapon ay ramdam na ramdam niya talaga ang pagod at tila hinahapo pa siya. Pag-alis niya sa palayan ay patakbong lumapit sa kanya si Nelson at hinawakan siya sa kamay. Ay, salamat naman, makakauwi na tayo, Tay. Tay, ayos lang po ba kayo? Aba, parang namumutla po kayo. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako anak. Kailangan ko lang magpahinga. Tara na, umuwi na tayo. Nakakaisang hakbang pa lamang si Manolo nang napahawak siya sa kanyang dibdib dahil may naramdaman siyang pananakit sa kanyang puso. Napangiwi siya sa sobrang sakit. Nanlamig ang buong katawan niya at bahagyang nanlabo ang kanyang paningin. Tay, ano po nangyayari sa inyo? Hindi na nagawang makasagot pa ni Manolo dahil napaluhod na siya sa lupa hanggang sa tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin at wala na siyang naalala pa sa mga sumunod na nangyari. Mabigat ang pakiramdam ni Manolo nang unti-unti siyang magkamalay. Parang may nakadagan sa kanyang dibdib at mahapdi ang bawat paghinga niya. Nang dumilat ang kanyang mga mata ay nakita niya ang puting kisame ng ospital at ang malamlam na ilaw sa sulok ng silid. Sa gilid ng kama ay naroon naman si Nelson na umiiyak habang mahigpit na hawak ang isa niyang kamay. Nelson anak, bakit tayo nasa ospital? Nawalan po kasi kayo ng malay kanina, Tay. Buti na nga lang po, tinulungan po tayo ng ibang magsasaka na madala po kayo rito. Sandali lang po, Tay, tatawagin ko po ang doktor. Mabilis na tumayo si Nelson at nagmamadaling tumakbo palabas ng kwarto. Ilang sandali pa ay bumalik na ito kasama ang isang doktor na may dalang chart at may seryosong ekspresyon sa mukha nito.
Sir, mabuti naman po't nagising na kayo. Nawalan po kayo ng malay habang nagtatrabaho. Ayon po sa mga nakakita, bigla na lang po kayo napaluhod at tumawak po sa dibdib. Dinala po kayo rito agad para maagapan. Naramdaman ni Manolo ang panlalamig ng kanyang mga palad. Parang lalo siyang nahirapang huminga habang pinakikinggan ang doktor. At base naman po sa mga resulta ng ECG at blood test, may coronary artery disease po kayo. Isa sa mga ugat na nagbibigay ng dugo sa puso nyo ay halos barado na. Kaya po kayo inatake. Huwag po kayo mag-alala, pero sa ngayon po, ligtas na po kayo. Pero posibleng maulit ito kung hindi po maagapan. Sabihin niyo po, Doktor, kailangan ho ba ako maoperahan? Opo, kailangan niyo po sumailalim sa isang bypass surgery sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, maaaring lumala po ang kondisyon niyo at magdulot ng mas matinding atake sa puso. Mga magkano po ang kakailanganin para sa operasyon? Ang buong proseso, kasama na ang pre-op test at mismong operasyon, ay aabot po ng humigit kumulang 1 milyong piso. Pero maaari po kayong kausapin ng social worker namin para sa posibleng tulong kung kinakailangan. Parang gumungo ang mundo ni Manolo. Umalingaw-ngaw sa kanya ang perang kinakailangan niya para siya ay maoperahan. Tinignan niya ang anak niyang si Nelson na muling napayuko habang pinupunasan ang luha sa pisngi. Makalipas ang ilang araw na nasa ospital, ay nakauwi na rin sa wakas si Manolo. Maigpit na ibinili ng doktor na iwasan muna niya ang mabibigat na gawain, ngunit alam niya na imposible yon dahil kailangan niyang magtrabaho sa asyenda ni Don Hilario. Isa pa, nalaman niya na si Don Hilario ang nagbayad ng bills niya sa ilang araw na siya ay nasa ospital. Sinabi nito na ibabawas nito yon kada sahod sa kanya. Kaya aminado si Manolo na wala siyang karapatan na magpahinga at kailangan na kagad niyang bumalik sa pagtatrabaho kung ayaw niyang magutom sila ng kanyang anak na si Nelson. Isang umaga, nagising si Manolo na may nakahanda ng almusal sa mesa. Labi siyang natuwa dahil maagang nagising si Nelson para ito na ang magluto. Nang maupo siya, ay ipinagtimpla pa siya nito ng kape. Hindi nagtagal ay sabay na silang kumain na mag-ama. Tay, paano po pala yung pampa-opera nyo? Saan po tayo kukuha ng ganong kalaking pera? Sa totoo lang, anak, hindi ko pa rin alam. Siguro hihingi ako ng tulong sa gobyerno. Ayaw niyo po ba kay Don Hilario humingi ng tulong, Tay? Sigurado po ko, yung 1 milyon po ay barya lamang po sa kanya. Hindi, anak. Mahirap humingi ng tulong sa kanya. Palaging may kapalit. Kung uutang naman ako sa kanya, malamang ay magiging malaki ang tubo nun. Baka patay na ako Hindi pa rin ako tapos magbayad sa kanya. Pero Tay, ang sabi po ng doktor kailangan niyo po maoperahan sa lalong madaling panahon. Tapos, babalik po kagad kayo sa pagtatrabaho. Baka mapagod po ulit kayo, Tay, at atakihin na naman po kayo. Nelson, anak, alam mong hindi ako pwede magpahinga ng matagal. Magugutom tayong dalawa. Isa pa, kaya ko naman Hindi na lang ako masyado magpapagod sa bukid. Parang ang hirap naman pong paniwalaan na hindi po kayo magpapagod sa bukid, Tay. Ang bibigat po ng ginagawa niyo rin Ano po kaya kung ako po muna ang pumalit sa inyo sa trabaho? Mariing umiling si Manolo. Ramdam niya kung gaano kagusto ni Nelson na tulungan siya. Pero ayaw niyang sa edad nito ay mamumulat agad ito sa pagtatrabaho. Binatilyo pa ang anak niya at ang gusto niya ay sa pag-aaral ito nakatutok. Nelson, anak, alam kong gusto mo akong tulungan. Pero ako ang haligi ng tahanan na ito. Kaya ako ang dapat na magtrabaho at hindi ikaw. Ang dapat na ginagawa mo ay nag-aaral at naglalaro. Ayokong magaya ka sa akin
na sa murang edad pa lang ay nagbabanat na ng buto. Hindi na tumutol pa si Nelson pero bakas sa mukha nito ang lungkot nang dahil sa sitwasyon nilang mag-ama. Ipinagpatuloy na nila ang kanilang pagkain at pagkatapos ay dumiretso na sa asyenda ni Don Hilario para magtrabaho. Kahit kakalabas pa lang ng ospital ay masigasig na nagtrabaho si Manolo, lalo na't naroon si Don Hilario na pinapanood ang bawat galaw ng lahat ng magsasaka. Alam ni Manolo na walang pakialam ang kanilang amo kahit galing siya sa ospital, at kapag nakita siya nitong nagpapahinga ay siguradong matitikman niya ang hagupit ng latigo nito. Matapos ang maghapon na trabaho ay umuwi na si Manolo sa kanilang kubo. Naabutan niya si Nelson na abala sa pagluluto sa kusina. Nakangiti niyang nilapitan ang kanyang anak at tinapik sa likod. Ang bango naman ang niluluto mo, anak. Ano ba yan? Sinigang na hipon po, tay. Napadaan po kasi si Aling Sonia kanina tapos nakita ko po na may nilalako siyang hipon eh. Yun, pinaubos na lang po niya kaya nabili ko po sa mababang presyo. Mabuti na lang talaga at namana mo sa nanay mo ang husay sa pagluluto. O paano? Ikaw na munang bahala dyan at maglilinis lang ako ng katawan ko. Ay tay, sandali lang po. May sasabihin po ako sa inyo. Ano yon? Narinig niyo na po ba yung kumakalat na balita dito sa baryo natin? Yung bagong biktima po ng aswang kagabi? Sandaling natigilan si Manolo. Simula nang matuto ng mag-ingat ang mga tao sa kanilang baryo, ay wala nang nabiktima pa ang aswang. Kaya ang sinabing yun ni Nelson ay talagang gumulat sa kanya. Ano? Sino daw ang nabiktima ng aswang? Yung anak po ni Mang Ruel, tay. Yung buntis po. Pinasok daw po sa bahay. Grabe nga daw po, tay, kasi winakwak po ng aswang yung tiyan ng anak ni Mang Ruel para kunin po yung sanggol. Hindi ba sila nagsaboy ng asin sa paligid ng bahay nila? Nagsaboy naman daw po, tay, pero hindi po nila maintindihan kung bakit nagawa silang pasukin ng aswang. Naisip ko lang po na baka wala talagang epekto ang asin sa aswang na nandito sa baryo natin. Natatakot po ako na baka isang gabi po ay ang bahay naman po natin ang pasukin nun. Anak, huwag ka mag-alala. Kung sakali na pumasok siya rito, ay lalabanan ko siya. Hindi ako papayag na saktan kanya. Sige na, magluto ka na dyan at huwag mo na yung isipin. Dodoblihin natin ang proteksyon natin para hindi makapasok dito ang aswang na yon. Tinapik ni Manolo si Nelson sa balikat bago siya lumabas ng bahay upang magtungo sa banyo. Habang umiigib siya ng tubig sa kanilang balon na nasa likod ng bahay, ay hindi niya naiwasang isipin ang sinabi ng kanyang anak. Labis siyang nabahala dahil mukhang hindi na sapat na magsaboy lang sila ng asin sa paligid ng kanilang bahay. Kailangan ay makaisip siya ng ibang paraan upang protektahan ang kanilang tahanan laban sa aswang. Isinantabi muna ni Manolo ang takot na kanyang nararamdaman. Alam niya na hindi yun ang oras para matakot siya dahil sa huli ay sila rin ng anak niya ang magtatalo kung magpapalamon siya sa takot. Matapos na mapuno ng tubig mula sa balon ang timba, ay binuhat na yun ni Manolo papunta sa banyo upang maglinis ng kanyang katawan. Matindi ang sikat ng araw ng tanghali na yon. Habang abala si Manolo sa pagtatanim ng palay. Masakit na ang ulo at likod niya, pero hindi siya nagtangkang magpahinga dahil nakamasid sa kanila si Don Hilario. Hanggang sa isang iglap ay napahinto siya nang makaramdam siya ng matinding paninikip ng dibdib. Napaluhod siya sa putikan at nabitiwan niya ang hawak na pananim. Napansin ng ilang kasamahan ni Manolo ang nangyari at agad siyang nilapitan ng mga yon. Nagkagulo sa gitna ng palayan at may tumawag ng saklolo. Ang ilan sa kanila ay binuhat na siya at isinakay sa isang tricycle. Habang umaandar ang tricycle, ay nagdidilim na ang paligid ni Manolo hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng ulirat. Mabigat ang bawat paghinga ni Manolo nang magmulat siya ng mata.
Naramdaman niya ang kamay na mahigpit na nakahawak sa isa niyang kamay at nang lumingon siya sa kaliwa ay nakita niya ang umiiyak na si Nelson. Nasa tabi nito ang isang lalaking doktor na may hawak na clipboard. Dok, ano pong nangyari sa akin? Inatake na naman po kayo sa puso. Mas malala po ang atake na ito kumpara po sa una. Hindi na po pwedeng ipagpaliban ng operasyon. Kung muli po kayong aatakihin, ay baka yun na po ang huli. Sinasabi ko po sa inyo ang posibleng mangyari at hindi po ako nananakot. Pero Dok, wala pa po kaming pera para sa operasyon. Naiintindihan ko po, pero meron naman po mga ahensya ng gobyerno na pwede niyong lapitan para sa tulong pinansyal. May ilan ding NGO na maaari kayong makipag-ugnayan, pero hindi po kami makapagbibigay ng kasiguraduhan kung kakayanin nilang sagutin ang buong halaga ng operasyon. Saglit na katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi nagtagal ay nagpaalam na ang doktor at naiwan sa silid na yon sina Manolo at Nelson. Tay, kailangan na po natin gumawa ng paraan para maoperahan na po kayo kagad. Ako na po ang bahalang lumapit kay Mayor. Anak, ang totoo'y kinausap ko na si Mayor. Ang sabi niya, ang kaya niya lang daw sagutin ay ang gamot ko matapos ang operasyon. Ano pong gagawin natin ngayon, Tay? Ang sabi po ng doktor, kailangan na po kayong maoperahan. Huwag ka mag-alala. May awa ang Diyos, anak. Hindi niya tayo pababayaan. Ang totoo ay sinabi lang yun ni Manolo para hindi na mag-alala at mag-isip pa ang kanyang anak. Ayaw niya na sa edad nito na yun ay magkakaroon na ito ng ganong kalaking problema. Kaya hanggat maaari ay nais niyang suluhin ang lahat ng alalahanin nila. Labis ang awang naramdaman ni Nelson para sa kanyang ama. Nais niya itong tulungan na maoperahan na dahil ayaw na niyang hintayin pa na muli itong atakihin sa puso. Nawalan na siya ng ina at hindi siya papayag na mawalan pa siya ng ama. Kaya habang nasa ospital pa si Manolo ay isang ideya ang kanyang naisip. Isang gabi ay nagtungo siya sa asyenda ni Don Hilario. Kumatok siya sa pinto ng malaki nitong bahay at isang kasambahay ang nagbukas noon. Agad na sinabi ni Nelson sa kasambahay na nais niyang makausap si Don Hilario para sa isang importanteng bagay. Nagpakilala rin siya bilang anak ng isa sa mga trabahador sa asyenda. Umakyat ang kasambahay sa ikalawang palapag ng bahay habang nanatili naman sa labas si Nelson. Kinakabahan siya at nagdadasal na sana ay hayaan siya ni Don Hilario na makausap ito. Ang plano niya ay humingi ng tulong kay Don Hilario. Kung kinakailangan na mangutang siya rito ay gagawin niya. Desperado na talaga siyang makakuha ng pera para sa pampaopera ng kanyang ama. Hindi nagtagal ay bumalik na ang kasambahay at anito ay pumayag si Don Hilario na makausap ni Nelson. Inihatid siya ng kasambahay sa kwarto ni Don Hilario. Naabutan niya si Don Hilario na nagbibilang ng napakaraming pera sa ibabaw ng kama at inilalagay nito yon sa isang itim na bag. Nakatayo si Nelson sa bungad ng pinto at hindi niya alam kung lalapit ba siya rito o hindi. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Lumapit ka na rito na makapag-usap tayo na maayos. Napapitlag si Nelson at agad siyang lumapit kay Don Hilario. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin at patuloy lang ito sa pagbibilang ng pera. Hindi ba ikaw si Nelson, yung anak ni Manolo? Ako nga po, Don Hilario. Ano't gusto mo kung makausap? Magbabayad na ba kayo ng utang niyo sa akin? Don Hilario, hindi pa po eh. Iba po ang dahilan kung bakit po ako nandito. Don Hilario, ihingi po sana ako ng tulong sa inyo para pampaopera po ni tatay. Kailangan po kasi namin ng 1 milyong piso para maoperahan na siya eh.
Alam ko po na nakakahiya itong ginagawa ko pero desperado na po kasi talaga akong madugtungan ng buhay ni tatay. Sandaling huminto si Don Hilario sa pagbibilang ng pera at tinapunan nito ng malamig na tingin si Nelson. Mabuti naman at alam mo nakakahiya itong ginagawa mo. May utang pa nga kayo sa akin dahil ako nagbayad sa ospital nung unang itinakbo ang tatay mo doon. Tapos ngayon, uutang na naman kayo. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha, ha? Don Hilario, parang awa niyo na po. Ang sabi po kasi ng doktor kailangan na po talagang maoperahan si tatay sa puso Wala akong pakialam. At wala akong pakialam kahit mamatay pa ang tatay mo. Dahil madali lamang siyang palitan. Saka 1,000,000 piso talaga. Anong palagay mo sa perang yon, ha? Pinipitas lang sa puno? At paano niyo naman mababayaran ng 1,000,000 piso kung sakaling pahiramin ko kayo? Tutulungan ko po magtrabaho si tatay dito sa asyenda. Nakikiusap po ko sa inyo. Pahiramin niyo na po kami ng pera. Nagsasayang ka lamang ng oras mo dito, Nelson. Mabuti pa, mamalimos ka na lang doon at manghingi ng kahit na piso. Pero sa akin, wala na kayong makukuha. Sige na, makakaalis ka na. Alis! Napakagat si Nelson sa labi niya. Nais pa niya sanang pilitin si Don Hilario na pahiramin sila ng pera, ngunit nakita niya ang latigo nito na nakasabit sa dingding. Tumakbo sa isip niya na baka kung magpupumilit siya ay saktan siya nito gamit ang latigo, kagaya ng ginawa nito sa mga tauhan nito na nagkakamali. Sige po, aalis na po ako. Maraming salamat na lang po. Aalis na sana si Nelson pero napako ang mga mata niya sa perang binibilang ni Don Hilario. Sa dami nun ay parabang higit pa yon sa 1,000,000 piso. Nang tignan siya ni Don Hilario ng masama ay napayuko siya at tuluyan na siyang lumabas ng silid. Nang isarado niya ang pinto ay sandali siyang natigilan. Hindi nawala sa isip niya ang perang binibilang ni Don Hilario at naisip niya na kung makukuha niya yon ay meron na siyang pampaopera sa kanyang ama. Alam ni Nelson na mali ang magnakaw at kung sakali ay yun ang unang beses na gagawin niya ang bagay na yun. Pero inisip niya na may magandang dahilan naman ang pagnanakaw na gagawin niya at yun ang magiging daan upang madugtungan ang buhay ng kanyang ama. Kaya imbis na lumabas ng bahay ni Don Hilario, ay inisa-isa niya ang mga pinto sa ikalawang palapag. Isang pinto ang hindi nakalak at dun pumasok si Nelson. Napagtanto niya na ang silid na napuntahan niya ay library dahil sa dami ng aklat na naroroon. Nagtago si Nelson sa ilalim ng isang lamesa at doon niya naisipan na magpalipas ng oras. Hindi na alam ni Nelson kung gaano na siya katagal na nakatago sa ilalim ng lamesa. Mula sa salaming bintana ay nakita niyang madilim na ang labas. Sumilip siya at nakita niya na 11:11 na pala ng gabi. Siguro naman ay tulog na si Don Hilario ng ganitong oras. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Nelson. Pilit niyang nilakasan ng kanyang loob at ang tanging inisip niya, gagawin niya yon para sa kanyang ama. Sa paglabas niya sa library ay sumalubong sa kanya ang kadiliman at katahimikan ng buong bahay. Maingat na naglakad si Nelson papunta sa harapan ng pinto ng silid ni Don Hilario. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan niya ang doorknob at pinihit yun. Labis siyang nagpasalamat nang hindi yun nakakandado. Itinulak niya ang pinto at sumilip siya sa loob ng kwarto. Napangiti siya dahil wala si Don Hilario sa silid nito. Tuluyan nang pumasok si Nelson sa kwartong yun. Mabilis niyang hinanap ang bag kung saan nakalagay ang pera ni Don Hilario. Binuksan niya ang aparador, mga drawer at tinignan niya ang ilalim ng kama pero hindi niya nakita ang bag. Luminga siya sa paligid at nakita niya ang malaking picture frame na nakasabit sa dingding kung saan nakalagay doon ang litrato ni Don Hilario.
Tumayo siya sa harapan ng picture frame at tinitigan niya ang picture ni Don Hilario na tila nakatingin sa kanya. Hindi alam ni Nelson pero tila hinihila siya ng litratong yun. Kumuha siya ng upuan at tumungtong siya roon para maabot niya ang picture frame. Nang alisin niya ang picture frame ay nakita niya sa likod nun ang isang butas kung saan nakalagay ang bag na hinahanap niya. Sabi ko na nga ba't nandito ka lang eh? Ang galing ko talaga! Walang pagdadalawang isip na kinuha ni Nelson ang bag. Bumaba siya sa upuan at ipinatong doon ang bag. Binuksan niya ang bag at napasingap siya nang makita ang napakaraming pera na nakalagay doon. Mabilis na isinarado ni Nelson ang bag at isinukbit niya yon sa kanyang balikat. Ngunit pagharap niya ay nagulat siya nang makita si Don Hilario na nakatayo sa nakabukas na pinto. Marahang naglakad si Don Hilario palapit kay Nelson. Bumilis ang tibok ng puso ni Nelson dahil sa takot. Sinasabi ko na nga ba, at iba ang tingin mo sa mga pera ko kanina. Ang bata-bata mo pa lang, pero magnanakaw ka na. Don Hilario, patawarin niyo po ako. Ginawa ko lang naman po ito para iligtas po ang tatay ko. Parang awa niyo na po, huwag niyo po akong sasaktan. Maigpit na hinawakan ni Don Hilario ang braso ni Nelson at kinuha nito ang bag, sabay tapo nun sa ibabaw ng kama. Nanlilisik ang mga matang tinignan siya nito. Sa tingin mo ba, bata, ay may magagawa yung pagmamakaawa mo sa akin? Hindi mo pa yata alam ang ginagawa ko sa mga nagnanakaw sa akin. Alam ko po, Don Hilario. Pinapahila niyo po sa kabayo. Hindi lang yun ang gagawin ko sa'yo. Halika, sumama ka sa akin. Marahas na inila ni Don Hilario si Nelson palabas ng kwarto. Sa takot niya ay hindi niya na napigilan ang mapaiyak. Patuloy siya sa pagmamakaawa pero tila bingi si Don Hilario sa lahat ng pakiusap niya. Wala siyang ideya kung saan siya dadalhin ni Don Hilario at kung ano ang gagawin nito sa kanya. Pero sigurado siya na sa sandaling yun ay nasa panganib siya. Makalipas ang ilang araw ay pinayagan na si Manolo na lumabas ng ospital. Nalaman niya na muling binayaran ni Don Hilario ang hospital bills niya, kaya alam niya na mas lumalaki na ang utang niya rito. Inasahan ni Manolo na pag-uwi niya sa bahay ay makikita niya ang anak na si Nelson. Ngunit nilukob siya ng pagtataka nang wala roon ang kanyang anak. Tinanong niya ang kapitbahay nila kung alam ba nito kung nasaan si Nelson, pero ayon dito ay 2 araw na raw na hindi nakikita si Nelson sa kanilang bahay. Ang alam pa nito ay nasa ospital lang ang bata. Labis na nag-alala si Manolo sa kanyang anak. Hindi nito ugali ang hindi nagpapaalam sa kanya kung saan ito pupunta o kung meron itong gagawin. Isa pa, masyadong matagal ang 2 araw na hindi ito umuwi sa bahay nila. Puno ng pag-aalalang bumalik si Manolo sa bahay nila. Naupo siya sa mahabang upuan sa labas ng kubo at doon siya nag-isip kung saan maaaring nagpunta ang kanyang anak. Nasaan ka na bang bata ka? Bakit hindi ka nagsabi sa akin kung saan ka nagpunta? Sa gitna ng pag-iisip ni Manolo ay isang itim na kotse ang huminto sa harapan ng bahay niya. Mula sa kotse na yon ay bumaba si Don Hilario na may madilim na muka. Napatayo si Manolo at hinintay niyang makalapit si Don Hilario sa kanya. Don Hilario, magandang umaga po. Ano pong sadya niyo rito? Tumawag sa akin ng ospital kung saan ka dinala. Ang sabi, nakalabas ka na raw. Kaya agad kitang pinuntahan rito. Don Hilario, may problema po ba? Tungkol po ba ito sa utang ko sa inyo? Salamat po pala ulit sa pagtulong niyo sa akin. Kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi po ako makakalabas sa ospital. Wala sa mga nabanggit mo ang dahilan kung bakit ako nandito. Siguro ay alam mo nang nawawala ang anak mong si Nelson.
Napatda si Manolo sa narinig. Nanlamig siya dahil wala siyang ideya kung paanong nalaman ni Don Hilario na nawawala ang anak niya. Sa dami ng ginagawa ni Don Hilario, alam niyang wala na itong oras sa mga nangyayari sa baryo nila. Opo, Don Hilario. Tama po kayo. Nawawala nga po siya. Ang sabi po ng kapitbahay namin ay 2 araw na raw pong hindi umuwi ang anak ko dito sa bahay. Paano kung sabihin ko sa'yo na alam ko kung nasaan ang anak mo? Ano po? Sumama ka sa akin at dadaling kita sa kanya. Nais pa sanang magtanong ni Manolo pero tumalikod na si Don Hilario at naglakad pabalik sa kotse nito. Nagtataka man ay sumunod na lang siya sa kanyang amo at sumakay siya sa backseat ng kotse. Habang umaandar ang sasakyan, naisip ni Manolo na magtanong kay Don Hilario pero sinabi nito na kung gusto niyang makita si Nelson ay manahimik na muna siya. Walang nagawa si Manolo kundi ang itikom ang bibig sa buong biyahe habang walang tigil sa pagtibok ng malakas ang kanyang puso. Inihinto ni Don Hilario ang kotse sa tapat ng napakalaki nitong bahay. Nang bumaba ito ay agad na sumunod si Manolo hanggang sa makapasok na sila sa loob. Pagdating sa loob ay patuloy pa rin sa pagsunod si Manolo sa kanyang amo hanggang sa hindi niya na napigilan ang sarili na magtanong. Don Hilario, akala ko po ba'y pupunta tayo kung nasaan si Nelson? Bakit nandito po tayo sa bahay niyo? Kaya nga, pupuntahan natin ang anak mo. Ibig sabihin, nandito po siya. Mahina ba ang utak mo? At hindi mo naiintindihan ang mga sinasabi ko kanina pa? Sumunod ka sa akin para makita mo siya. Isang pinto na nasa ilalim ng hagdan ang binuksan ni Don Hilario. May hagdan doon pababa, kaya nahinuha ni Manolo na papunta sila sa basement. Habang bumababa sa hagdan ay palakas ng palakas ang kabog ng puso niya. Nang nasa baba na sila ay binuksan ni Don Hilario ang ilaw at nanlaki ang mga mata ni Manolo nang makita niya si Nelson na nakaupo sa isang sulok habang yakap ang mga tuhod. Pagkakita sa kanya ni Nelson ay agad itong tumayo at mahigpit siyang niyakap. Tay! Tay, ayoko na po dito! Gusto ko na po umuwi! May pagtatakang napatingin si Manolo kay Don Hilario. Bago pa siya nakapagtanong ay inunahan na siya nitong magsalita. Pinagtangkaan akong nakawa ng pera ng anak mo. Nagpunta siya rito para humiram ng pera. Kasi uoperahan ka raw. Nang magpaalam siya, ay hindi pala siya umalis ng bahay ko. Naghintay siyang makatulog kaming lahat bago siya pumasok sa kwarto ko. Nahuli ko siyang hawak ang bag ko na naglalaman ng pera. Nelson, anak, totoo ba yun? Sorry po, Tay. Sorry po. Nagawa ko lang naman po yun kasi gusto ko na po talaga kayong maoperahan eh. Sorry na po talaga. Kaya dinala ko siya rito sa basement at ikinulong. Huwag ka mag-alala, Manolo. Hindi ko sinaktan ang anak mo. Ang totoo nga niyan pinapakain ko pa siya. Magpasalamat ka na lang at hindi yan nakatikim ng latigo ko. Patawarin niyo na po ang anak ko, Don Hilario. Hindi po talaga siya magnanakaw. Nagawa lang niya po yun para sa akin. Siguro naman po sapat na ang ilang araw na ikinulong niyo siya rito bilang parusa niyo sa kanya. Isasama ko na po siya sa pag-uwi ko. Sandali lang. Hindi pa tayo tapos. Alam mo bang sa ginawa ng anak mo, ay pwede ko siyang ipakulong. Ikaw rin, pwede ka rin makulong, Manolo. Dahil hindi mo binabantayan ang anak mo. Pakiusap po, Don Hilario. Huwag niyo po kaming ipakulong. Parang awa niyo na po. Baka isipin niyo ay ubod ako ng sama. Bibigyan ko kayo ng opsyon. Pwede ko kayong kasuhan para parehas kayong makulong o gagawin niyo ang ipag-uutos ko sa inyong dalawa. Natigilan si Manolo at sandali silang nagkatinginan ni Nelson. Hindi pa man sinasabi ni Don Hilario ang ipapagawa nito ay kinabahan na kagad siya. Ano po bang ipapagawa niyo sa amin, Don Hilario?
Isang nakakatakot na ngisi ang pinakawalan ni Don Hilario bago nito ipaliwanag sa kanila kung ano ang kailangan nilang gawin upang hindi ito magsampa ng kaso. May gusto kong ipahukay sa inyo sa gubat na nasa likod ng aking asyenda. Isang kahon na nakabaon sa tabi ng isang puno ng balete na matatagpuan sa gitna ng gubat. Ang eksaktong lugar na huhukayin nyo ay sa tabi ng pinakamalaking ugat ng puno na yon. Napakalaki ng puno ng balete na yon, kaya alam kong mahahanap nyo yung kagad. Ano po bang meron sa kahon na yon? At bakit kami po ng anak ko ang kailangan maghukay? Dapat ko ba bang sagutin ang mga tanong mo, Manolo? O gusto mong tumawag na ako ng pulis ngayon? Hindi na po. Sige po, pumapayag na po kami. Hukayin po namin ang kahon na sinasabi nyo. Basta, huwag niyo lang po kaming ipapakulong. Mabuti kung ganon. At ang gusto ko, hukayin nyo yun sa kabilugan ng buwan. Gabi nyo gawin. Dapat ay mahukay nyo yun sa isang gabi lamang. Nagkakaintindihan ba tayo? Dahil sa takot ni Manolo na makulong sila ni Nelson, ay pumayag na siya sa lahat ng sinabi ni Don Hilario. Hindi man siya sigurado sa kung gaano kalalim ang kailangan nilang hukayin, ay hindi niya na yun inisip dahil ang tanging gusto niya lamang ay ang makauwi na sila ng kanyang anak sa kanilang bahay. Matapos ang masinsinang pag-uusap, ay hinayaan na ni Don Hilario na makauwi sina Manolo at Nelson. Tahimik na naglakad ang mag-ama at nang makarating sila sa kanilang bahay, ay nangihinang napaupo si Manolo habang si Nelson naman ay nakatayo sa tabi ng pinto at nakayuko. Nelson, anak, alam ko nagawa mo yun dahil sa kondisyon ko. Pero hindi ba sinabi ko na sa ito dati na kahit naghihirap tayo, ay hindi tayo magnanakaw? Alam ko naman po yun, Tay. Pero nang lumapit po kasi ako kay Don Hilario para humiram po ng pera, ay ayaw niyo po akong bigyan. Kahit nakita ko naman po na ang dami-dami niyang perang binibilang. Sorry po talaga, Tay. Hindi ko na po yun uulitin. Hindi na talaga dapat. Dahil talagang magagalit na ako sa iyo. Mabuti na lang at hindi tayo ipinakulong ni Don Hilario. Pero Tay, gagawin ba talaga natin yung sinabi ni Don Hilario na may huhukayin tayong kahon sa gubat? May pagpipilian pa ba tayo, anak? Mabuti nga't yun lamang ang pinagawa niya sa atin eh. Pero bakit po kaya niya yun ipapahukay sa atin? Wala rin akong ideya, anak. Huwag ka na magtanong sa akin kasi wala rin ako maisasagot sa iyo. Tumayo si Manolo. Lumapit siya sa kalendaryo na nakasabit sa dingding at nalaman niya na sa darating na Biyernes ang kabilugan ng buwan. May 2 araw pa sila para maghanda ni Nelson. Gaya ng anak niya ay wala rin siyang alam kung bakit kabilugan ng buwan kailangan nilang hukayin ng kahon na sinasabi ni Don Hilario. Pero wala na siyang pakialam sa sagot dahil ang gusto lang niya ay magawa nila ni Nelson ang ipinapagawa nito para hindi na sila makulong. Sa lumipas na 2 araw ay patuloy na nagtrabaho si Manolo sa asyenda habang si Nelson naman ay nananatili sa bahay nila at hindi na ito sumasama sa kanya sa trabaho. Natakot na kasi si Nelson na bumalik sa asyenda matapos itong ikulong ni Don Hilario sa basement. Hanggang sa dumating na nga ang gabi kung saan bilog na bilog ang buwan. Matapos ang hapunan ay naghanda na sina Manolo at Nelson. Nagdala sila ng pala at piko na siyang gagamitin nila sa paghukay. Isinabit din ni Manolo ang itak niya sa kanyang bewang upang kung sakaling makasalubong nila ang gumagalang aswang ay meron silang magagamit na sandata. Habang naglalakad sa loob ng kagubatan ay panay ang linga ni Nelson sa paligid. Nakakapit ang isa nitong kamay sa braso ni Manolo habang ang isa naman ay tangan ang lampara. Tay, nakakatakot naman po dito. Paano kung biglang magpakita po sa atin yung aswang at atakihin po tayo? Kaya nga dinala ko tong itak ko, anak. Saka sa tingin ko ay wala dito sa gubat ang aswang na yon.
Hindi naman niya siguro iisipin na mayroong tao rito sa ganitong oras. Malamang, naroon yun sa baryo at naghahanap ng mabibiktima. Sa bagay, tama ka naman po sa sinabi niyo, Tay. Nagpatuloy na sa paglalakad ang mag-ama. Kahit paano ay kabisado ni Manolo ang gubat na yon. Nung bata pa kasi siya, ay madalas silang maglaro doon at alam niya ang malaking puno ng balete na sinabi ni Don Hilario. Inabot ng halos kalahating oras ang paglalakad nila bago nila natagpuan ang puno ng balete. Maraming mga baging ang nakalaylay mula sa puno. Nakaramdam ng kilabot si Manolo pagkakita niya sa puno ng balete na parabang kanina pa sila nito hinihintay. Tay, talaga bang gagawin natin to? Hindi po ba ang sabi po ng mga matatanda tirahan po ng kapre at engkanto ang puno ng balete? Baka naman po, magambala po natin sila at kung ano po ang gawin nila sa atin. Hihingi na tayo kagad ng paumanin sa kanila para sigurado, anak. Naglakad sila palapit sa puno at agad na hinanap ni Manolo ang pinakamalaking ugat. Nang makita niya yon, ay tumingala siya sa puno ng balete. Mga kaibigan, para sa mga nilalang na nakatira sa punong ito, ngayon pa lamang ay humihingi na kami ng dispensa kung magagambala man namin kayo ng aking anak. May kailangan lang kaming kunin sa lugar na to, pero nangangako kami na hindi namin sisirain ang inyong tirahan. Matapos sabihin yun ni Manolo, ay isang malamig na hangin ang tila yumakap sa kanya na naging dahilan para magtaasan ang balahibo niya sa braso. Inisip niya na yun ay tugon mula sa mga nilalang na nakatira sa puno na yun. Hindi na nga nagsayang ng oras ang mag-ama at agad silang nagsimulang magukay. Binungkal muna ni Manolo ang lupa gamit ang piko, habang si Nelson naman ang naghuhukay ng lupa gamit ang pala. Napansin ni Manolo na panay ang linga ni Nelson sa paligid at napapahinto ito sa tuwing may naririnig silang huni ng hayop sa kung saan o hindi kaya ay kaluskos. Tay, narinig niyo po ba yun? Ano kaya yun? Huwag mong pansinin ang mga naririnig mo. Basta, mag-focus ka lang sa paghukay. Makalipas ang ilang oras nang walang tigil na paghukay, ay biglang may tinamaan na kung anong matigas na bagay ang piko ni Manolo. Nang sandaling yun, ay halos umabot na sa bewang niya ang lalim ng hukay na kanilang nagawa. Agad nilang hinukay ng mas mabilis ang bahagi ng lupa na yon, at doon na nga nila nakita ang isang kahon na gawa sa isang matibay na klase ng kahoy. Si Manolo ang kumuha ng kahon na halos kasing laki lamang ng lalagyan ng pambisig na relo, at matiim niya yung tinignan. Nagkatinginan ang mag-ama na parehong habol ang paghinga, ngunit bakas ang tuwa sa kanilang mga muka. Yun na po ba yung kahon na sinasabi ni Don Hilario, Tay? Sa tingin ko, ay ito na nga yun, anak. Makakauwi na tayo. Ay, salamat naman. Ang sakit na po kasi ng likod at kamay ko sa kakahukay. Agad na iniligpit ni Manolo ang mga gamit nila at naglakad na sila palabas ng gubat. Nang makauwi na sila, ay ipinatong ni Manolo ang kahon sa ibabaw ng lamesa kung saan sila kumakain. Magkasabay na umupo ang mag-ama at parehas nilang tinignan ang kahon. Tay, ano po kayang laman ng kahon na yan? Buksan po kaya natin? Hindi natin pwedeng buksan yan, Nelson. Hindi sa atin yan. Masama ang makialam ng gamit ng may gamit. Baka nakakalimutan mo na sa ganyang ka napahamak. Sa tingin ko naman po, Tay, hindi po malalaman ni Don Hilario kung titignan man natin yan. Kahit silip lang po. Hindi ba po ba pwede? Hindi pwede. Ang mabuti pa ay maglinis na tayo ng katawan tapos matulog na tayo. Napakamot na lang si Nelson sa likod ng kanyang ulo. Nang lumabas si Mando ng bahay, ay sumunod ito sa kanya. Sa likod ng kanilang bahay
ay sabay silang naglinis ng kanilang katawan sa tabi ng balon. Dahil sa matinding pagod mula sa paghuhukay sa gubat, ay mabilis na nakatulog si Manolo. Sa tabi niya ay mahimbing na ring natutulog ang kanyang anak na si Nelson. Habang natutulog ay isang kakaibang panaginip ang dumalaw kay Manolo. Sa panaginip niya ay nasa harapan siya ng puno ng balete sa gubat. Mula sa likod ng puno ay lumabas ang isang lalaki na ubod ng puti ang kutis. Nakasuot ito ng gintong kasuotan at ang mata nito ay puro puti. Bahagyang nagliliwanag pa ang buong katawan nito. Walang takot na naramdaman si Manolo nang makita niya ang lalaki. Teka, sino ka? At bakit ganyan ang itsura mo? Ako ang engkanto na nagmamay-ari ng kahon na iyong hinukay, Manolo. Alam mo bang, tanging may mabubuting puso lamang ang nakakahukay sa kahon na iyon. Hindi ko alam. Teka, ano ba talaga ang laman ng kahon na yun? Ang laman ng kahon na iyon ay ang pinakamalakas na mutya na pagmamay-ari ko. Dahil masyado itong makapangyarihan, ay kinailangan ko itong itago sa ilalim ng lupa. Ngunit dahil ikaw ang nakahukay nito, ikaw na ang magiging tagapangalaga nito. Isang mutya? Hindi ba ginagamit yan na pampaswerte at panlaban sa mga malas? Iba ang mutyang yun. Kapag ikaw ay may tanga nun, ay magkakaroon ka ng pambihirang lakas na wala ang isang normal na tao. Alam ko ang dilubyong nangyayari sa inyong baryo, Manolo. Bakit hindi mo gamitin ang mutya ko para wakasan na ito? Dilubyo? Ang ibig mo man sabihin yung pagsalakay ng aswang sa aming baryo? Hindi na nalaman pa ni Manolo ang sagot ng engkanto sa kanya dahil nagising na siya nang bigla siyang nasampal ng malakas ng natutulog na si Nelson. Napabalikwas siya ng bangon at nakita niya na tulog pa rin ang kanyang anak. Anak nang, ang likot mo talaga matulog, Nelson. Kahit tulog ka, nagagawa mo pa rin manakit. Natigilan si Manolo nang maalala niya ang kanyang panaginip. Nagtungo siya sa lamesa kung saan nakapatong ang kahon. Sinindihan niya ang lampara at sa kanya kinuha ang kahon habang titig na titig siya roon. Totoo kaya yung sinabi ng engkanto sa panaginip ko na ang laman ng kahon na ito ay isang mutya na pwedeng tumapos sa pagsalakay ng aswang dito sa aming baryo? Habang nakatitig si Manolo sa kahon, ay tila may maliit na tinig sa loob ng ulo niya ang nagsasabing buksan niya yon. Sinunod niya ang mga tinig at marahan niyang binuksan ang kahon. Napanganga siya nang makita ang isang kwintas na may palawit na puting bato na kumikinang dahil sa liwanag na nagmumula sa lampara. Nang hawakan ni Manolo ang puting bato, ay may naramdaman siyang parang maliliit na boltahe ng kuryente na mabilis na dumaloy sa buong katawan niya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at naging maluwag ang kanyang paghinga. Namamanghang tinignan niya ang kwintas at isinuot niya yon. Lumingalinga siya sa paligid dahil may mga narinig siyang mga taong nag-uusap. Nakilala niya ang boses ng isa sa mga kapitbahay nila at doon niya napagtanto na naging malakas ang kanyang pandinig nang isuot niya ang kwintas. At nang hubarin niya yon, ay bumalik sa normal ang kanyang tenga. Hindi makapaniwalang tinignan muli ni Manolo ang kwintas. Napagtanto niya na ang puting bato na palawit nun ay ang mutyang tinutukoy ng engkanto sa kanyang panaginip. Pagsapit ng umaga, matapos mag-almusal, ay naghanda na si Manolo sa pagpunta sa asyenda ni Don Hilario. Palabas na siya ng bahay nang bigla siyang habulin ni Nelson habang hawak ang kahon. Tay! Tay, nakalimutan niyo po! Hindi po ba ibibigay niyo po ito kay Don Hilario? Hindi na muna, anak. Saka ko na yan ibibigay sa kanya. Ha? Bakit po? Basta, saka ko na sa'yo ipapaliwanag. Sa ngayon,
ay dito na muna yan sa bahay natin. At kahit na anong mangyari, ay huwag mong bubuksan yan. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, pero tay, bakit nga po? Pag uwi ko, ay saka ko sasabihin sa'yo. Bahagyang ginulo ni Manolo ang buhok ng kanyang anak at bago siya tuluyang lumabas ng kanilang kubo, ay ngumiti siya rito. Nang malaman ni Manolo ang taglay na kapangyarihan ng mutya ng engkanto, ay naisip niyang gamitin yon para labanan ng aswang na ilang taon nang nagdadala ng takot sa kanilang baryo. Naisip niya rin na kung mapapatay niya ang aswang gamit ang mutya, ay maipaghihiganti na rin niya ang kanyang asawa at ang anak nila na hindi man lang nasilayan ng mundo nang dahil sa aswang ngayon. Nang makarating si Manolo sa asyenda, ay dumiretso siya sa malaking bahay ni Don Hilario. Pinapasok siya ng kasambahay at inihatid siya nito sa silid ni Don Hilario. Nang makapasok na siya sa kwarto ng kanyang amo, ay umalis na kagad ang kasambahay. Isinarado ni Manolo ang pinto at lumapit siya kay Don Hilario na nasa balkonahe at umiinom ng kape. Nakatalikod ito sa gawin niya at nakatanaw sa malawak nitong lupain. Magandang umaga po sa inyo, Don Hilario. Malaki ang ngiti na humarap si Don Hilario at ipinatong nito ang kape sa ibabaw ng lamesa. Sigurado kong magiging maganda ang umaga ko dahil sa dala mo. Nasaan na ang kahon, Manolo? Akin na. Yun nga po ang sasabihin ko sa inyo. Nang magukay po kami ni Nelson kagabi sa may tabi ng puno ng balete, ay wala po kami nakuwang kahon. Inabot na nga po kami ng umaga sa pag-uukay. Nawala ang ngiti ni Don Hilario sa sinabing yun ni Manolo at nanlisik ang mga mata nito. Anong sinabi mo? Sigurado ba kayo na sa tamang lugar kayo nagukay? Opo, sigurado po kami. Nagukay po kami sa tabi ng pinakamalaking ugat ng puno ng balete. Kung sa tamang lugar kayo nagukay, imposibleng wala kayong makuwang kahon. Bakit ba sa inyo ko pa yung pinagawa eh? Eh mga tanga pala kayong magama. Pwede naman po kami magukay ulit mamayang gabi. Susubukan po ulit namin. Tuwing bilog ang buwan lang pwedeng hukayin ng kahon na yun, Manolo. Sinayang nyo lang ang pagkakataon. Kung ganun po, Don Hilario, sa susunod po na pagbilog ng buwan po ulit kami maghuhukay. Nangangako po ako na makukuha na po namin ang kahon. At kung hindi pa rin po namin makukuha yon, ay handa na po kami na ipakulong nyo. Mabuti, at ikaw na rin na nagsabi niyan. Talagang ipakukulong ko kayong dalawa ng anak mo kapag sa susunod na pagbilog ng buwan ay hindi nyo pa rin nakukuha ang kahon na yon. Sige na, umalis ka na sa harapan ko. Sinisira mo lamang ang araw ko. Pasensya na po ulit, Don Hilario. Bahagyang yumukod si Manolo sa kanyang amo bago siya lumabas ng kwarto nito. Ramdam na ramdam niya ang galit ni Don Hilario pero wala siyang pinagsisisihan sa kanyang ginawa. Aminado rin siya na hindi tamang nagsinungaling siya pero ginawa lang naman niya yon dahil naniniwala siya na kailangan muna niyang gamitin ang mutya para labanan niya ang aswang. Matapos ang maghapon na pagtatrabaho sa asyenda, ay umuwi na si Manolo sa bahay. Nakita niya sa labas si Nelson na nakikipaglaro ng patintero. Pagkakita nito sa kanya, ay huminto na ito sa paglalaro at sumabay na sa kanya sa pag-uwi. Pagpasok nila sa bahay nila, ay nakita niya ang kahon na nakapatong pa rin sa lamesa. Anak, hindi mo ba binuksan ang kahon na to habang wala ako? Hindi po tay, tulad po ng bilin nyo. Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo naman po, kahit isumpa ko pa po sa kaluluwa ni nanay. Matamang tinignan ni Manolo si Nelson at nakita niya sa mga mata nito na nagsasabi ng totoo ang bata. Tay, pwede niyo na po bang sabihin sa akin kung bakit hindi niyo po yan ibinigay kay Don Hilario? Hindi po ba siya nagalit sa inyo nang sabihin niyo po na hindi mo na yan ibibigay sa kanya? Hindi ko sinabing nakuha na natin, anak. Ang sabi ko ay susubukan nating hukayin ulit ang kahon sa susunod na kabilugan ng buwan. Hala, ibig sabihin po nagsinungaling po kayo sa kanya? Hindi po ba sabi niyo po sa akin masama po magsinungaling? Hindi sa pagkakataon na ito, Nelson.
Kailangan ko ang mutya na nasa loob ng kahon para labanan ng aswang. Ano po, Tay? Mutya? Mutya po ang laman ng kahon na yan? Ibig sabihin, binuksan niyo po ang kahon? Akala ko po ba, hindi natin yan pwedeng buksan? Magpapaliwanag ako sa iyo. Makinig ka muna sa akin, Nelson. Sa pagkakataon na yon, ay maayos na ipinaliwanag ni Manolo kay Nelson ang lahat. Sinimulan niya sa napanaginipan niyang engkanto at ang mga sinabi nito sa kanya tungkol sa pinakamakapangyarihang mutya na laman ng kahon. Sinabi rin niya kay Nelson ang dahilan kung bakit hindi muna niya ibibigay kay Don Hilario ang kahon. Matapos ang mahabang paliwanag ni Manolo, ay hindi agad nakapagsalita si Nelson. Hindi makita ni Manolo kung nagulat ba ito o namangha sa mga sinabi niya. Kung ganun, Tay, talagang gagamitin niyo po ang mutya sa pakikipaglaban sa mga aswang? Oo, anak. Kailangan kong gawin yon para matigil na ang pagsalakay niya dito sa baryo natin. Isa pa, gusto ko ring ipaghiganti ang nanay mo at ang kapatid mo. Tay, sigurado na po ba kayo dyan sa gagawin niyo? Paano po kung mapahama kayo? Paano kung hindi po totoo yung sinabi sa inyo ng engkanto sa panaginip niyo? Kailangan kong maniwala, Nelson. Isa pa, nang isuot ko ang mutya, ay may kakaibang lakas akong naramdaman. Parang napakaraming nagbago sa katawan ko. Kaya naniniwala ako sa kapangyarihan ng mutya na nasa loob ng kahon na yan. Muling natigilan si Nelson. Natulala ito na parang may iniisip itong napakalalim. Ayos ka lang ba, Nelson? Bakit bigla ka natahimik dyan? Naisip ko lang po kasi na hindi kaya gustong makuha ni Don Hilario ang kahon ay dahil alam niya na meron yung laman ng mutya. Kung ganun, alam niya po ang kapangyarihan ng mutya. Tama ka, anak. Mukhang gusto niyang siyang maging tagapangalaga ng mutya ng engkanto. Ang nakapagtataka lang po, Tay, ay bakit hindi na lang siyang magukay ng mutya kaysa ipagawa pa yun sa atin. Yan nga ang hindi ko rin alam, anak. Pero sa ngayon, gagamitin ko muna ang mutya para labanan ng aswang. Nagkatinginan ang mag-ama at wala nang nagsalita sa kanilang dalawa. Nang sandaling yon ay mas lalong tumindi ang kagustuhan ni Manolo na patayin ng aswang. Naisip niya na panahon na para muling may sumubok na tapusin ng aswang na napakatagal ng dahilan ng takot ng mga tao sa kanilang baryo. Sa mga sumunod na araw, sa tuwing umuuwi si Manolo mula sa pagtatrabaho sa asyenda, ay dumidiretso siya sa likuran ng kanilang kubo. Doon niya isinusuot ang kwintas na may palawit na mutya. At sa oras na madama ng kanyang katawan ang pagdaloy ng lakas at kapangyarihan ng mutya, ay nagsisimula na siyang magsanay na makipaglaban gamit ang itak. Bawat galaw at pag-atake ni Manolo sa hangin ay nararamdaman niya ang paggabay ng mutya sa kanya. Kahit wala siyang kasanayan sa pakikipaglaban, ay para siyang isang mandirigma na ilang taon nang nakikipaglaban. At nang dahil doon, ay mas lalong lumaki ang kumpiyansa niyang mananalo siya sa oras na makipaglaban na siya sa aswang. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Nelson, ay gising na gising pa rin si Manolo. Nakatingin siya sa kawalan habang iniisip ang maaaring mangyari kung sakali na magkaharap sila ng aswang. Para sa kanya ay handa na niyang labanan ang aswang na yon. Naputol ang pag-iisip ni Manolo nang marinig niya ang kalunos-lunos na pagsigaw ng kanilang kapitbahay. Humihingi ang mga yon ng tulong. Bumilis ang tibok ng puso niya. Napatayo siya mula sa pagkakahiga at nagkaroon siya ng hinala na inaatake ng aswang ang kapitbahay nila. Nagising na rin si Nelson at may pag-aalangang tinignan ang tatay niya. Tay, may aswang po yata sa kapitbahay natin. Tama ka, anak. At oras na para gamitin ko ang mutya. Mula sa kahon na lalagyan nila ng damit ay inilabas ni Manolo ang kahon. Binuksan niya yon at kinuha ang mutya. Walang pagdadalawang isip na isinuot niya yon sa kanyang leeg. Kinuha niya ang kanyang matalas na itak sa kusina at lalabas na sana siya nang biglang hawakan ni Nelson ang kamay niya. Napahinto siya at tumingin sa kanyang anak.
Tay, huwag ka po mamamatay ah. Hindi ko po kayang mawala kayo. Huwag niyo po akong iiwan na gaya ni nanay. Hindi ako mamamatay, anak. Kung meron mang mamamatay ngayong gabi, yun ay ang aswang at hindi ako. Dito ka lang, anak. Huwag kang lalabas kahit na anong mangyari. Tumango si Nelson at binitiwan siya nito. Naramdaman niya ang tiwala ng anak niya sa kanya, kaya mas lalong lumakas ang kanyang loob. Paglabas ni Manolo ng bahay, ay naramdaman niya kagad ang pagbuhos ng kakaibang lakas sa kanyang katawan na parang apoy na gumagapang mula sa kanyang dibdib patungo sa bawat hibla ng kanyang laman. Dumaan siya sa likuran ng kanilang bahay at mabilis na tinakbo ang bahay ng kapitbahay nila na pinagmumulan ng mga sigaw. Pagdating niya roon ay giniba niya ang pinto gamit ang balikat. Sa loob, bumungad sa kanya ang isang karumal-dumal na tagpo. Isang aswang na babalahibo, may mahahabang kuko at pulang-pula ang mga mata, ang kasalukuyang nilalapa ang isang lalaki. Sa isang sulok, nanginginig ang asawa ng biktima, nayakap ang dalawang batang umiiyak. Hindi nag-aksaya ng oras si Manolo, sinugod niya ang aswang at buong lakas na hinila niya ito palayo sa lalaki. Hinila niya ito hanggang sa mailabas niya ito ng bahay. Malakas niya itong ibinalibag, pasadsad sa lupa. Mabilis na tumayo ang aswang at nanlilisik ang mga matang tinignan nito si Manolo. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ng aswang habang nakatuon ang mga mata nito sa mutyang nakasabit sa kanyang leeg. Nasa iyo ang mutya. Ibigay mo sa akin yan. Kunin mo kung makukuha mo. Walang inaksayang segundo si Manolo. Itinaas niya ang kanyang matalas na itak at umatake ng mabilis sa aswang. Pakiramdam niya ay may kung anong nakasanib sa kanya, kaya napakabilis ng kanyang mga galaw. Bawat pag-atake na ginawa ni Manolo ay matagumpay naman na naiwasan ng aswang. Ngunit sa isang mabilis na pag-atake niya ay nagawa niyang masugatan ng aswang sa dibdib gamit ang matalas niyang itak. Umatras ang aswang habang umaangil ito na parang isang mabangis na hayop. Umuusok ang balat ng aswang kung saan ito tinamaan ng talib ng itak. Mabilis na sumugod ang aswang at gumanti ito ng suntok, ngunit nasalag yun ni Manolo gamit ang kanyang bisig. Malakas niya tong tinulak sabay tinaga. Muling tinamaan sa braso ang aswang nang ipangsalag nito yon. Umatras ang aswang habang nagngangalit ang mga panga nito at matalim ang mga matang nakatingin kay Manolo. Nakalamang ka ngayon, Manolo, dahil sa mutya na suot mo. Pero sa susunod nating paghaharap, sisiguraduhin kong mapapatay na kita. Napamaang si Manolo dahil sa pagtataka kung bakit siya kilala ng aswang. Sa isang kisap mata ay tumakbo ang aswang palayo at agad na naglaho sa kanyang paningin. Habang humihingal si Manolo ay binalikan niya ang kanyang kapitbahay. Nang makita niya na buhay pa ang lalaking nilapa ng aswang ay agad siyang tumawag ng tulong upang madala ang lalaki sa ospital. Matapos yun ay bumalik na siya sa bahay nila at naabutan niya si Nelson na nakaluhod sa altar habang nagdadasal. Nang maramdaman ni Nelson ang presensya niya ay agad itong tumayo at sinugod siya ng mahigpit na yakap. Tay! Tay, buhay ka! Salamat sa Diyos! Panginoon, salamat po! Ano bang akala mo? Mamamatay ako? Hindi naman po, Tay. Siyempre, natatakot din po ako para sa inyo kasi aswang po ang kalaban nyo eh. Ano po pala nangyari, Tay? Napatay niyo po ba yung aswang? Hindi, anak. Hindi ko siya napatay. Nakatakas siya na masugatan ko siya. Pero ang pinagtataka ko ay kung bakit niya ako kilala at alam niya na kaya ako malakas ay dahil sa mutya. Tinawag niya ako sa pangalan ko. Natigilan si Nelson at nahulog ito sa malalim na pag-iisip. Hindi nagtagal ay tumingin ito sa kanya habang nanlalaki ang mga mata. Tay, hindi po kaya taga rito lang po sa atin yung aswang na yun? Baka sa umaga po ay tao siya
at sa gabi nagiging aswang siya. Naisip ko lang po na baka isa siya sa mga kakilala niyo rito sa baryo, kaya alam niya po ang pangalan niyo. Ang talino mo talaga, anak. Manang-mana ka talaga sa akin. Siyempre naman po, Tay. Sayang naman po ang pagpapaaral niyo sa akin kung hindi ko po gagamitin ang utak ko. Pero anak, sino sa mga kakilala kong aswang? Sa dami ng kakilala ko rito sa baryo, mahihirapan tayong matukoy kung sino sa kanila ang aswang. Yan po ang problema natin ngayon, Tay. Sa tingin ko po kasi ay mas magiging madali kung alam natin kung sino ang aswang dito sa baryo natin. Ang lamang lang po niya sa inyo ngayon ay kilala niya kayo, Tay. Natahimik ang mag-ama na pagtanto ni Manolo na tama ang kanyang anak. Habang nag-iisip ay hindi siya makapaniwala sa posibilidad na isa sa mga kakilala niya sa kanilang baryo ang aswang na ilang taon nang nananalasa sa baryo nila at pumatay sa kanyang asawa't anak. Nangako siya sa kanyang sarili na kahit sino pa ang aswang ay papatayin niya pa rin ito. Dahil sa dami ng buhay na kinuha nito sa mga nakalipas na taon, naniniwala siyang kamatayan ang nararapat na kaparusahan para dito. Simula nang magkaroon si Manolo at Nelson ng hinala na maaaring isa sa mga kakilala ni Manolo ang aswang na umatake sa kapitbahay nila, ay naging mas mapagmatsyag si Manolo sa bawat taong kanyang nakakasalamuha. Sinimulan niyang obserbahan ang kilos ng bawat kasamahan niya sa trabaho, ang mga tingin, mga galaw at kung paano makisalamuha sa iba. Lahat ng yon ay matama niyang pinag-aralan, ngunit sa bawat araw na lumilipas ay wala siyang nakitang senyales ng pagkakaiba ng mga ito at lahat ay tila ordinaryong tao lamang. Kaya naman, nanatiling palaisipan sa kanilang mag-ama kung sino ang nilalang na may alam ng kanyang pangalan at ang tungkol sa suot ng mutya. Isang hapon, pagod na umuwi si Manolo mula sa pagtatrabaho. Umupo siya kagad at napansin niya si Nelson na abala sa kusina. Naamoy niya ang niluluto nitong adobo. Nang makita siya ni Nelson, ay lumapit kagad ito sa kanya. Tay, mukhang pagod na pagod po kayo ah. Sinabi mo pa. Paano? Bukod sa pagtatrabaho, ay isa-isa ko pang minamatyagan ng mga katrabaho ko. Pero wala talaga akong makitang kakaiba sa kanila, anak, para masabi ko na siya ang aswang. Ako nga rin po, Tay. Nagmamatsyag din po ako sa mga tao dito sa baryo. Pero wala akong makita na pwedeng maging aswang. Mga mukhang aswang meron po. Pero yung literal na aswang talaga, wala po eh. Ikaw talagang bata ka. Hindi bali, anak. Sa oras na muling umatake yung aswang, ay haharapin ko na lang ulit siya at sisiguraduhin ko na sa oras na yon ay mapapatay ko na siya. Pero Tay, hindi niyo po ba naisip na baka gamitin niya po ang lamang niya sa inyo? Nakilala niya po kayo? Hindi agad nakapagsalita si Manolo sa sinabi ng kanyang anak. Kung hindi pa yung sinabi ni Nelson, ay hindi niya mapagtatanto na posible nga yung mangyari. Maaaring saktan ng aswang si Nelson dahil sa alam ng aswang kung sino ang mahal niya sa buhay. Sa posibilidad na yon ay mas tumindi ang kaba ni Manolo at napagtanto niya na kailangan nilang mag-ingat na mag-ama. Sa gitna ng pag-uusap nila ay nakarinig sila ng ugong ng sasakyan sa labas ng kanilang bahay. Sabay silang napatingin sa nakabukas na pinto at mula roon ay nakita ni Manolo ang isang pamilyar na sasakyan. Bumaba doon si Don Hilario at matikas na naglakad palapit sa bahay ni Manolo. Aba Tay, si Don Hilario yun ah. Ano po kayang kailangan niya? Lumabas si Manolo at sinalubong si Don Hilario. Magandang hapon po sa inyo, Don Hilario. Manolo, pwede ba tayo mag-usap sa loob? Sige po, pasok po kayo. Pinauna ni Manolo na pumasok si Don Hilario bago siya sumunod dito. Umupo si Don Hilario sa pang-isahang upuan habang sina Manolo at Nelson naman ay sa mahabang upuan. Nelson, anak, lumabas ka na muna at may pag-uusapan lamang kami ni Don Hilario.
Hindi mo na siya kailangan palabasin, Manolo. Hayaan mo nandito siya para marinig niya ang pag-uusapan natin. Ano po ba ang pag-uusapan natin, Don Hilario? Tungkol po ba ito sa pinapahukay niyo po sa amin? Hindi agad nagsalita si Don Hilario. Bagkus ay inililis nito paitaas ang manggas ng suot nitong long sleeves na polo. Nanlaki ang mga mata ni Manolo nang makita niya ang mahabang sugat sa braso ni Don Hilario. Bumalik sa alaala niya ang aswang na nasugatan niya sa braso nung unang beses niya itong nilabanan. Alam kong iniisip mo, Manolo. At tama ka ng hinala. Ako ang aswang na nakaharap mo. Ako ang aswang na matagal na sumasalakay sa baryong ito. Natigalgal ang mag-ama at kapwa sila nagimbal sa sinabi na yon ni Don Hilario. Agad namang pinigilan ni Manolo ang pagsiklab ng galit sa puso niya nang mapagtanto niyang si Don Hilario ang aswang na pumatay sa kanyang asawa at anak. Alam ko rin na hinahanap niyo kung sino ang aswang. At alam ko na hindi magtatagal ay malalaman niyo rin na ako ang hinahanap niyong dalawa. Hindi ako nandito para makipag-away. Nandito ako para kunin ang isang bagay na alam kong sa akin. Ang pinakamakapangyarihang mutya ng engkanto, yun ba? Tama ka, Manolo. Marunong ka rin pala mag-isip. Nang maglaban tayo, ay nakita ko suot mo yon. Ngayon, gusto kong ibigay mo sa akin yon. Ngayon naiintindihan ko na. Sinabi sa akin ng engkanto na tanging may mga mabubuting puso lamang ang makakahukay sa mutya. Hindi mo yun mahuhukay kasi masama ka. Kaya kami ni Nelson ang inutusan mo maghukay nun. Matagal ko nang gustong kunin ang mutyang yon, Manolo, para mas maging malakas ako. Pero huwag kayong mag-alala dahil may kapalit kapag ibinigay niyo sa akin ang mutya. Bibigyan ko kayo ng perang pampaopera mo. Bukod doon, ay magbibigay din ako sa inyo ng 10 milyong piso. Maaari na kayong umalis sa baryong ito at mabuhay sa ibang lugar. Tumiim ang bagang ni Manolo at mahigpit niyang naikuyom ang kanyang mga kamay. Tumalim ang tingin niya kay Don Hilario. Hayop ka. Ikaw ang pumatay sa mag-ina ko. Ikaw ang aswang na lumapa sa asawa ko habang ipinagbubuntis niya ang pangalawa naming anak. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong makuha mo ang mutya? Hayop kang demonyo ka! Napakatapang mo naman yata, Manolo. Matagal naman na yatang nangyari yun. Bakit hindi mo nalang kalimutan at magpatuloy sa buhay? Isipin mo ang perang makukuha niyong mag-ama kapag binigay mo sa akin ang mutya. Huwag mo nang pairalin ang galit. Maging praktikal ka na lang. At ano, kapag ibinigay ko sa inyo ang mutya, sigurado ko na gagamitin mo lang yun sa masama. Mas lalong dadami ang magiging biktima mo. Ganun na nga. Anong magagawa ko? Ganito ko nilikha. Ipinanganak ako para pumatay ng tao dahil kayo ang pagkain ko. Pues, makakaalis ka na, Don Hilario. Wala kang makukuhang mutya sa akin. Bibigyan kita ng ilang araw para makapag-isip, Manolo. Hindi na kailangan. Hindi ko ibibigay sa iyo mutya kahit anong mangyari. Biglang tumayo si Nelson at kinuha nito sa kusina ang itak. Itinutok nito yon kay Don Hilario na ikinagulat naman ni Manolo. Umalis ka na rito, demonyo ka! Kaya pala sama ng ugali mo! Kasi aswang ka! Pinapahanga niyo ko, mag-ama. Masyado kayong matatapang. Tignan na lang natin kung hanggang saan ang tapang niyo. Kahit may mutya ka pa, Manolo, ay hindi ka mananalo sa akin. Magagaya ka lamang sa asawa at anak mo. Tumayo si Don Hilario at malalaki ang hakbang na naglakad palabas. Nang marinig nila ang pag-alis ng sasakyan nito, ay hindi na napigilan pa ni Manolo ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Hindi siya makapaniwala na ang aswang na pumatay sa kanyang mag-ina ay matagal na pala niyang kilala. Sa kabila ng kalupitan ni Don Hilario, ay mas pinili pa rin niyang igalang ito
dahil ito ang nagbigay sa kanya ng trabaho. Ibinaba ni Nelson ang itak upang yakapin si Manolo. Hayop siya, Nelson. Wala siyang puso. Sa tingin ba niya ay mababayaran niya ng pera ang buhay na kinuha niya? Tay, kailangan mo na talaga siyang tapusin. Sigurado ako na mas nanganganib na ang buhay natin dalawa ngayon. Hindi ako papayag, anak, na may mapatay pa siya. At hindi ako papayag na masaktan ka niya, anak. Matapos ang pangyayaring yon, ay hindi na pumasok muli si Manolo sa asyenda ni Don Hilario. Hindi na rin siya nagtangkang sabihin sa mga tao kung sino talaga si Don Hilario dahil sigurado siyang itatanggi lang nito yon. May posibilidad din na baligtarin sila nito at ito ang mas paniwalaan ng mga tao dahil nga sa marami itong pera. Ang plano niya ay makita mismo ng mga tao kung anong uri ng halimaw si Don Hilario. Walang gabing hindi alerto sina Manolo at Nelson. Madalas ay isa sa kanila ang gising at nagbabantay habang ang isa naman ay natutulog. Malakas ang kutob nila na sila na ang target ngayon ni Don Hilario dahil nasa kanila ang mutya at alam na nila ang sikreto nito. Hanggang isang gabi, habang tahimik ang buong baryo, ay napapitlag si Manolo mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama nang makarinig siya ng kaluskos sa bubong. Agad niyang hinawakan ng itak at ikinulong sa kanyang palad ang mutya na nakasabit sa kanyang leeg. Tinapik niya sa binti ang natutulog na si Nelson na agad namang nagising. Bakit po, tatay? Nelson, anak, nararamdaman ko na nandito na si Don Hilario. Ano po? Tay, ano pong gagawin natin? Dito ka lang sa loob, anak. Huwag kang lalabas kahit na anong mangyari. Kailangan ko na siyang tapusin. Tay, mag-iingat ka po. Tumango si Manolo at matapang siyang lumabas ng kanilang kubo. Tumayo siya sa harapan at sa bubong ay nakita niya ang isang aswang na nakatayo roon. Mula sa dilim ay kitang-kita niya ang namumula nitong mga mata. Bumaba ka na dyan at harapin mo ko! Isang nakakatakot na halakhak ang pinakawalan ng aswang at saka ito tumalon paibaba. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon, Manolo. Ibigay mo sa akin ang mutya at hahayaan ko kayo mabuhay na mag-ama. Masyado kang makulit, aswang ka. Ilang beses ko man dapat sabihin sa'yo na wala akong balak na ibigay sa'yo ang mutyang ito. Naggalit ang ngipin ng aswang at sa isang iglap ay bigla itong umatake. Napakabilis nito na para bang isa itong kidlat. Isinangga ni Manolo ang itak sa matutulis na kuko ng aswang at doon na nga nagsimula ang kanilang sagupaan. Nagpalitan ang dalawa ng pag-atake at pagdepensa. Sa una ay lumalamang si Manolo. Bawat sugat na natatamo ng aswang ay umuusok ito dahil sa kapangyarihan ng mutya. Nang marami ng sugat si Don Hilario ay umatras ito habang bakas sa muka ang sakit. Ramdam na ramdam ni Manolo ang ibinibigay sa kanyang lakas ng pinakamakapangyarihang mutya. Ano, Don Hilario? Sumusuko ka na ba? Hindi porket nakakalamang ka ay kailangan ko ng sumuko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang mutya at hindi kita napapatay. Muling nagpatuloy ang kanilang sagupaan. Hindi nagtagal ay biglang bumaliktad ang laban. Sa isang mabilis na galaw ay sinunggaban ni Don Hilario si Manolo. Maigpit siya nitong niyakap sa bewang at saka siya malakas na ibinagsak sa lupa. Bago pa makabawi si Manolo ay pinilipit ng aswang ang kanyang braso at sinundan nito yon ng malakas na tadyak sa kanyang dibdib. Kumalat ang sakit sa katawan niya at nabitiwan niya ang itak. Malakas na sinipa ni Don Hilario ang itak at tumalsik yon malapit sa pinto ng kanilang bahay. Binitiwan ng aswang si Manolo at tumayo ito sa harapan niya habang nakangisi ng malaki. Paano ba yan? Wala ka ng sandata.
Paano ka pa makakalaban sa akin, Manolo? Tumiim ang bagang ni Manolo habang nakaupo sa lupa hanggang sa nakita niya na kinuha ni Nelson ang itak at walang pagdadalawang isip itong tumakbo pasugod sa aswang. Isinaksak ni Nelson ang itak sa tagiliran ng aswang. Napaluhod ang aswang habang hawak ang tagiliran. Tay! Ang itak niyo po! Ibinato ni Nelson ang itak kay Manolo. Matagumpay naman yun na nasa loob at agad siyang tumayo sa harapan ng nakaluhod na aswang. Nakalimutan mo yatang dalawa kaming kalaban mo. Hindi na hinintay ni Manolo na makapagsalita ang aswang at buong puwersa niyang tinaga ito sa liig. Sa lalim ng sugat na nilikha ng pagtaga niya ay halos humiwalay na ang ulo ng aswang sa katawan nito. Duguan at walang buhay na bumagsak ang katawan ng aswang sa lupa. Masayang lumapit si Nelson kay Manolo at nagyakap silang dalawa. Ang galing mo, Tay! Napatay niyo na po ang aswang! Talo na sana ako, anak eh. Kung hindi mo lamang ako tinulungan. Maraming salamat, anak. Siyempre naman po, hindi ko po kayo pwedeng pabayaan, no? Tatay ko po kayo eh. Salamat, anak. Sa wakas, naipaghiganti na rin natin ang nanay at kapatid mo. Pati na rin ang mga taong pinatay ng hayop na Don Hilario na yan. Sa pagtingin ni Manolo sa paligid, ay napansin niya ang mga taong nakasilip sa bintana at pinto ng kani-kanilang mga bahay. May ilan na lumabas at naglakad palapit sa kanila. Mga kasama, magsilabas kayo sa inyong mga bahay. Tignan nyo kung sino ang aswang na matagal na nananalasa dito sa ating baryo. Lumapit kayo rito para makita nyo kung sino ang pumapatay sa mga mahal natin sa buhay. Mas dumami ang mga taong lumapit upang makita ang walang buhay na aswang na nakahandusay sa labas ng bahay ni Manolo. Lahat ay nasaksiyan ang unti-unting pagbabalik ng anyo ng aswang sa pagiging tao hanggang sa tuluyan na yung naging si Don Hilario. Binalot ng gulat ang lahat ng tao habang si Manolo ay inakbayan si Nelson at magkasama silang pumasok sa kanilang tahanan. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan na ngang bumalik ang kapayapaan at katahimikan sa baryo ni Manolo. Matapos mamatay ng aswang ay namuhay na ng normal ang lahat at nawala na ang takot nila sa tuwing sumasapit ang gabi. Isang umaga, nagtungo sina Manolo at Nelson sa ospital para muling magpates si Manolo. Napansin kasi niya na hindi na sumasakit ang dibdib niya nitong mga nakaraang araw at umasa siya na magkakaroon ng panibagong resulta ang mga test na isasagawa sa kanya. Makaraan lamang ang ilang oras na paghihintay sa resulta ng test ay tinawag na ng isang nurse ang mag-ama dahil kakausapin daw sila ng doktor. Pagpasok nila sa isang silid ay naroon na ang doktor. Hawak na ang resulta ng mga test. Kinabahan si Manolo nang mapansin niyang nakakunot ang noo ng doktor habang nakatingin sa resulta ng kanyang test. Dok, ano pong resulta ng mga test sa akin? Manolo, base sa resulta ng iyong mga pagsusuri, ay wala na pong problema sa inyong puso. Normal ang tibok, malinis sa mga ugat, at wala na po tayong nakitang dahilan para ituloy pa ang operasyon. Napatingin si Manolo kay Nelson at kapwa may pagtataka ang kanilang mga muka. Muling bumalik ang tingin ni Manolo sa doktor. Sigurado po ba kayo, doktor? Sigurado ako, Manolo. Hindi ko po alam kung paano nangyari ito. Sa totoo lang, mahirap ipaliwanag. Pero kung ako ang tatanungin, mukhang isang himala ang nangyari sa inyo. Dahan-dahang bumalot ang ngiti sa mukha ni Manolo at agad niyang niyakap ang kanyang anak. Nang dahil sa labis na kasiyahan, ay hindi na napigilan pa ni Manolo ang mapaluha. Taimtim siyang nagpasalamat sa Diyos dahil sang-ayon siya sa sinabi ng doktor na isang himala ang nangyaring yun sa kanya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog,
ay nanaginip si Manolo. Sa panaginip niya ay lumitaw sa harapan niya ang isang nilalang na nababalot ng liwanag, ang engkantong may-ari ng mutya. Ipinahayag nito na bilang gantimpala sa kabayanihan ni Manolo sa pagpatay kay Don Hilario na isa palang aswang, ay ginamit ng pinakamakapangyarihang mutya ang kapangyarihan nito upang pagalingin ang puso ni Manolo. Bukod doon, ay itinuring ng lahat ng mga bayani sina Manolo at Nelson bilang pagkilala sa kanilang katapangan at kabutihang loob, ay binigyan si Manolo ng maayos na trabaho sa munisipyo ng kanilang mayor. Si Nelson naman ay pinagkalooban ng isang full scholarship hanggang sa kolehiyo ng isang kilalang universidad sa lungsod. Ilang linggo makalipas ang lahat, bumalik sina Manolo at Nelson sa gubat. Bitbit nila ang mutyang nakalagay sa kahon. Muli nilang ibinaon sa tabi ng puno ng balete ang kahon na yon. Tay, sigurado ka ba na ibabalik na natin sa engkantong yun ng mutya? Oo anak, tapos na ang tungkulin ng mutya sa baryo natin. Kaya kailangan na nitong muling magpahinga. Pero tay, paano po kung sumalakay ulit ang mga aswang? Wala nang aswang nasasalakay sa baryo natin, anak. At kung sakali mang meron, sigurado ko, anak, nagagawa ng paraan ng engkanto para mapunta ang mutya sa susunod na karapat-dapat. Ginulo ni Manolo ang buhok ni Nelson at sabay silang naglakad palabas sa gubat. Mula noon, nanatiling tahimik na at payapa ang kanilang baryo at nalayo na yon sa anino ng takot at pangamba. Lahat ng tao doon, kabilang na sina Manolo at Nelson, ay naging handa para sa panibagong simula na puno ng pag-asa at kasiyahan.